my Bible. I am what it says I am. I am what says I am. I have what it says I have. I have what says I have. I can do what it says I can do. I can do what says I can do. Today, Today, I will be taught by the Word of God. at the top of the word, I boldly confess. boldly confess. My mind is alert. My mind is alert. My heart is receptive. My heart is receptive. I'm about to receive I'm about to the receive incorruptible, the indestructible, indestructible, ever-living ever-living seed of the Word of God. seed of the word of God. I will never be the same again. I will never be the same again. Never, never, never. Never, never. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kamayan ba ang iyong katabi at sabihin mo, 10 years away from God. 10 years away from God. Nakaya mo yun, 10 years away from God. You need not take your seats, mga kapatid. May the Lord God bless His Word, mga kapatid. 10 years away from God. Sister Karina, okay na? 10 years away from God. Ang ating pong pag-uusapan ay ang buhay po ni Naomi. I will not speak first on Ruth. Later na yan si Ruth dumating, mga kapatid. But I will be speaking on 10 years away from God. Bethlehem is 6 miles south of Jerusalem and was the home of King David. It is the place God chooses above all other places for Jesus or for His Son to be born. Bethlehem was the blessed town in the blessed land. So Bethlehem is really a blessed place. Probably ang author po ng Ruth ay si King David, no? Kasi sa makikita naman natin sa 4:21 yan, no? So David wrote about his great-grandmother. The time mga kapatid na nangyari ito is during the time of Judges, kasi nga mababasa naman natin, no? Now it came to pass in the days when the judges ruled. So the theme was and is the story of redemption. Tulad na binanggit ka ni Sister Jana last week. Now, before we will be going to the life of Ruth, let's focus first to this first family who went to this place called Moab. So let's read this verse and afterwards let's pray. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Let's bow our head. Father in heaven, we have read your word. Bless your servant, anoint the lips of your servant. In Jesus' name, amen. Now it came to pass in the days when the judges ruled. Take note that there are leaders during their time. But during that time, there was famine in the land. And where is this land? Saan itong lugar na ito? Tinawag itong Bethlehem, Judah. Did you know that Bethlehem, Judah is the blessed town of a blessed land? Kung meron ang pinaka-blessed sa lahat, itong Bethlehem, Judah, but there was famine in the land. Kaya huwag kang maniwala pag sabihin sa'yo, mag-Kristyano ka kasi wala ng problema. Kasi lahat tayo makakaranas din ng problema. Amen. There is still famine in the land. God never promised you a storm-free life. Amen. Hindi niya sinabi na walang storm sa buhay mo. Ang sinabi ng Lord, you will become storm-proof Christian, mga kapatid. Amen. Ano ibig mo sabihin, Pastor? May problema pala. Mali pala kung pinasukan ko. Dapat sa kabilang simbahan kasi walang problema doon. I want to tell you, Christian will face storms in life. Amen. There will be famine in the land. Pero sasabihin ko mga kapatid sa iyo na kung meron ng mga storms sa buhay, hindi ito makaka-apekto sa iyo dahil meron kang Diyos na piniglilingkuran higit sa lahat na kaya kang ikatanggol sa iyong nararanasan. There is famine in the land. And remember, it is the time that there are, or when the judges rule. It is the time that probably Samson ruled. Or probably the time that Deborah, yung binanggit natin mga judges, sino pa? Si Jepta ba yung nakaraan? Yung mga judges na binanggit natin yung nakaraan. Last month. Si Samson, si Deborah, si Gideon, si Jepta. Di ba yun yung 4 na pinag-usapan natin last month? This is the time that happened. But even though there are rulers in the land, yet there is still famine. Amen.
Hindi porke may pastor tayo dito, hindi na tayo makakaranas ng tagutom sa salita ng Panginoon. Amen. Because it is always in the perspective of man that there will be famine. Ano ibig mo sabihin, pastor? Famine in the blessed land? Pwede ba yun? Famine in the blessed land. I want to tell you something. Ang tunay po na pangyayari sa buhay ng tao ay hindi sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. The true report is not the report of the doctor, the report of your bank account, but the report of the Lord. Amen. Probably the doctor says, you have cancer. But the Lord says, you are healed. Amen. Probably, sasabihin sa iyo ng bank account, you are bankrupt. But God says, you are blessed. You are more than a conqueror. You are abundantly blessed by God. But sometimes we believe the report of the world. But I do believe the report of the Lord. He said, I am free. I am delivered. I am the child of the Most High God. Bakit? Porque ba OFW ka na? Hindi ka na naubusan ng pera? Sino magsabi niyan? Taas ang kamay. No. But how did you look like? Look at it from the perspective of God's abundant life. When there is blessing, it's still more than enough. Bakit? Nung kinikita, 10,000 buwan-buwan, napagkakasya. Ngayon ang kita, 1,000 GD na, kulang pa rin. Amen? Amen. Eh, laki na yun. Times 6 na yun. O kahit sabihin mo, 500 GD. Sabi mo, kulang pa. Bakit? Nung dumating ka, magkano bang sahod mo? O, sige. Tapos sabihin mo, kulang. It's how when you look at the problem. But when you look at it, wow, pinagpala ako ng Panginoon. Kahit kumunti ang sahod ko, alam ko may magpapalang kasama ang Diyos dito. Hindi ako magkakasakit, so wala hospital bill. Alam ko, wala problema sa Pilipinas, kaya hindi ganun kadalas yung pagpapadala ko. Because when God blesses you, what you have will be more than enough. Amen. There is famine in the land. There will be famine in the land. Expect famine. Kasi hindi ka pwede o hindi tayo pwedeng maniwala, mga kapatid, na walang problema ang darating pag naging Kristiyano na tayo. Ang pagkakaalam ko, mga kapatid, dumating, darating at darating talaga yun. Ang kagandahan lang kung naniniwala tayo sa Diyos. At ito din, mga kapatid, kung dumating man ang problema, huwag mo sabihin, hindi muna ako magsimba, Pastor, bakit may problema ako? Bakit? Nawawala ba yung problema mo? Bakit hindi ka nagsimba? Lumala. Nakuha niyo, mga kapatid, ang point na gusto ko iparating. Minsan, mga kapatid, Pastor, nanghihina ko, di muna ako magsimba. Pastor, ganito mo. Okay, naintindihan kita. Alam nga naman pagalitan kita, papipili mo yun eh. But the question is, does the problem really change? No. Not a heck. Bakit konti? Wala. Don't ever try to leave Bethlehem, Judah. Huwag kang umalis sa Bethlehem, Judah. But Naomi, there was a certain man in Bethlehem, Judah, went sojourn in the country world. Why? Because there's famine in the land. Umalis sila sa Bethlehem, Judah! Bakit? Tagutom dito. Bakit sa palagay mo sigurado kang walang gutom doon? Now, let's look at this. Umalis sila sa Bethlehem, Judah, kasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Ang pangalan ng lalaki ay si Elimelech. Kasama ang buong sambahayan. Marami silang bitbit kasi siyempre, kahit tagutom doon, meron silang pagpapala. Later on, you will discover that they live Bethlehem, Judah, may bitbit pa rin sila. So, ibig sabihin, hindi talaga tunay yung tagutom. I mean, there is a famine in the land, but not in their home. This is wonderful. May tagutom man sa paligid mo, pero hindi sa pamamahay mo. There might be problems surrounding you, but not in your pocket, not in your life, because God is with you. Sometimes we are thinking about the community. Pastor, may crisis sa Jordan. Sabi ko, meron ba? Hindi ko nabalitaan eh. Yan yung resulta, kaka-Facebook eh. Hindi ko sinasabing huwag na kayo mag-Facebook. No? There is famine in the land. But they went out blessed. Remember, once again, that Bethlehem
was a blessed town in the blessed land. So what will I do, Pastor? I have only 2 points to share with you. Trust in the Lord. Amen. Kasi kung wala na tayo ng tiwala sa Diyos, alam niyo anong mangyayari? Aalis at aalis ka talaga sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi mawawalan ka na ng tiwala sa Diyos. Ano, kabuluhan, magsisimba ako sa Diyos. Sa Diyos, iwala. Wala na pala eh. Wala na akong tiwala sa Kanya. But what we have to develop, do not allow your heart to put a doubt on what God can do. Huwag pagdudahan ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Minsan mga kapatid, nagdududa tayo sa pwedeng gawin ng Diyos. Sa anong paraan, Pastor? Pinag-pray. In the name of Jesus, gumaling ka. Salamat, Pastor. Masakit pa rin dito. Nagdududa ka talaga sa huwag isa na kung duda mo sa akin lang, okay, walang problema. Pero pag sa kagalingan na kayang gawin ng Diyos, problema na yun. Sige lang, sister, pag-pray kita, God will supply all. In the name of Jesus, God will supply all your needs. Amen, Pastor. Pero Pastor, pwede mo magkausapin yung amo ko? Talagang meron tayong solusyon eh. Tinutulungan natin si Lord kung paano solusyonan ang problema. But I want to tell you mga kapatid, may pamamaraan ang Diyos. Higit sa kaya natin pamamaraan. May plano ang Diyos. Higit sa plano natin. Amen. Iniisip kasi natin, mas maganda yung plano natin eh. But what the Bible says, ito, yun yung plano niya sa buhay mo. Dahil yun lang, ang plano mo. But if you have plan, 10 years lang ako mag-a-upload, Pastor, okay na ako ng Pilipinas, makapag-impok na ako yan. Makapag-invest na ako yan. Tamang-tamang na yan. Make a plan. Hanggang kailan ka, iwan, basta, bahala na si Batman. Bakit si Batman? Hindi, bakit hindi pwedeng bahala na si Superman? Make a plan with your life. But remember this, always rely on the plans of God. Lord, your plan is still better than mine. But it doesn't mean that we don't have to plan our own. What happens when we don't believe in God? We have the lack of trust of God. We lose the understanding. We don't understand a lot of things if we don't trust God. Kung wala kang tiwala sa akin, may mga bagay na hindi mo maintindihan pag sasabihin ko. Right? So for example, mag-asawa. Kung wala kang tiwala sa asawa mo, kahit anong paliwanag niya, hindi mo maintindihan. Sabi niya, lilipat tayo doon. Hindi, paano kung ganito? Ganito ang mangyayari. Wala kang tiwala sa akin eh. Example yun ha. Hindi, ibang bayan tayo magkuhan yan. Paano kung ganito, ganyan? Kasi wala kang tiwala sa kanya. Nakuha niyo ang point? So when you don't trust someone, you cannot understand his point. Okay? Ngayon, magtitiwala ba kayo sa akin ngayon mga kapatid? Dadalhin ko kayo doon sa isang prinsipyo? Now, you will understand first. No? Anong hindi nila maintindihan? Ang unang hindi nila maintindihan is that the family was in God's care. Pagdating ng problema, hindi nila naintindihan na ang kanyang pamilya ay nasa kamay ng Panginoon. Minsan mga kapatid, pag tayo mga kapatid ay nawawala ng pagtitiwala sa Diyos, minsan nagdududa tayo at hindi natin maunawaan na ang lahat ng bagay ay hawak pa rin ng Diyos. Pastor, hawak pa yun ng Diyos. Pastor, ito nangyari sa pamilya ko. Tapos galit ka na, di ba? Bakit ano pala nangyari sa pamilya ko? Ako ng ibang bayan, si Mr. ng ibang bahay. Anong gagawin mo? Oh, tapos yung mga anak, huwag naman sana mangyari, nasa drugs. Di ba? Church! Sabi mo, Lord! Sabi mo, nasa kamay mo. But look what happened, Lord. Will you trust God? Amen. Will you still trust God? Amen. Tapos sasabihin mo, sana nasa Pilipinas ako. Huwag kayong maniwala dyan, mga kapatid. Kasi yung mama at papa ko, nandoon, nakaabang sa kuya ko, bakit naging drug addict pa rin? Nasa ministry pa yung papa ko. I mean, Sunday school teacher, hindi naman siya pastor. Mama ko, matapat na matapat, grabe manalangin. Pero bakit nasa droga? Buti na lang, hindi naabutan ng DDS, pangatlo sa ng papatayin, inaitumba na yung dalawa, siya na lang natira. Blessing. Number 1 na siyang hit list doon sa New People's Army sa Paquibato District, yung may 5 pulis na pinakawalan. Doon yung kuya ko na, kasi wala na tumanggap na high school dito sa baba. Doon na sa bundok. Hindi man alam ng mga teacher doon, na adik eh. Doon sa bundok.
magtinda rin ng marijuana. Anong gagawin mo? Eh, yung mga bata naman doon, walang kaalam-alam sa marijuana, ang ginawa niya, para kumita ng malaki, kumuha ng papaya, tinagtad yung dako ng papaya, dinagdag doon sa marijuana. O, balik na kayo, marijuana. Wala siyang kaalam-alam. Hit-hit naman siya ng hit-hit. Di ba? But if you believe that everything is the hand of God, you will become like my mother, praying even for 7 long years. Lord, into your hands, I believe that you will set everything all right. After 7 years of prayer, after 7 years, mga kapatid, na siyang unang mama ko na pupunta sa altar at siyang huling babalik sa upuan, after 7 years, the former drug addict become the minister of the Word of God. Because God has a plan greater than our plan. Amen. Ang dating number 1 sa listahan ng mga New People's Army, ngayon, number 1 na pinuprotektahan ng mga NPA. Huwag niyong galawin yan si pastor. Huwag niyong galawin yan si pastor. Pupunta siya sa bundok, nakasakay sa kanyang kabayo, mga kapatid, parang si Indiana Jones ba yun? Ay, hindi. Indiana Jones kay Pirate. Pirate na Indonesia. Hindi mo yan, malis. Pirate na yan. Sige lang, di lang si Indiana Jones. Mag-isip na lang ako later on. Praise the Lord. So yun ang nangyari, mga kapatid, sa kanya. Because my mother believed that everything in God's hand. Amen. Naomi didn't understand this. Elimelech, the husband of Naomi, didn't understand this. Umalis pa rin sila. Hindi nila naintindihan that famine was for God's correction. God is wanting His people to understand His plan. At nais ng Diyos na itutuwid ang landas sa kanyang mga anak. Pero hindi nila naintindihan ito. That the famine is not only in His family, but the entire land. Why? Kasi sila ay nag-umpisa ng magsamba ng iba't ibang Diyos-Diyusan. They don't understand that the future was to be more consecrated. Hindi nila alam that the plans of God for their future is for their consecration. Yun yung mahirap. And during the time of famine, when you start to doubt God, you will become like Abraham. And there was famine in the land. Take note, dinala sila ng Lord sa promised land. There is famine in the promised land. Ano ba yan? Promised land na nga, tapos may famine, may tagutom. Hindi ba yun? And Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. See? Si Abraham nasa promised land, pero pupunta pa talaga ng Egypt. Nagbaka sakali, mga kapatid, because he doubt God in famine. I understand na may mga times sa buhay natin that we feel doubt in the time of our family. The time na sabihin mo, Mama, tuition fee na, Mama. Anak, magre-renew pa ako ng ikama, anak. Hindi ba, Ma? Anak, nagbahay na. Ma, may dagdag na ganito, ganyan. Anong gagawin mo ngayon? And you don't understand the plans of God. Lord, ano ba ito, Lord? Tapos biglang ko, Auntie, yung kuha daw si Uncle Auntie, nasa hospital. Ha? Hingi daw kahit kunti man lang. Kakapadala ko lang yung sa anak ko. Tapos, sige, maghanap ako ng pamamaraan. Mangungutang ka ngayon doon sa isang buwan. Tapos sabi nun, 5'6" yan ha, 5'6". Ha? Sanla ko yung ikama mo, ha? Eh, passport na lang, passport. Ayaw ng ikama. Ayaw na ng ikama. Passport. Passport na bawal. My goodness. Sometimes we doubt God in time of famine. I don't know what kind of famine you experience in life. Sometimes we doubt. Even me as a minister of God, sometimes I do the same. Hindi ako exempted doon, mga kapatid. But this is what I understand. Even though hindi maganda ang takbo ng aking sasakyan o ng aking bangka, kahit alam kong may mga bagyong dumaraan, even though I have to take off the sail and let God do the sailing. Kasi kung ilalagay ko pa yung yacht, alam niyo yung sail? Na siyang inihip ng hangin, baka magiba lang at mapadpad ako saan. I just take off the sail and allow God to maneuver my life. I just allow God. Because this is what God promised. He never promised a storm-free life, but He promised a storm-proof life.
I will survive. I will survive. Ano man yung comment ko ngayon, I will survive. With God on my vessel, I can smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. You know that song? Can you sing it with me? With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until He takes me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ on my vessel, I can smile at the storm. Until He takes me home. With Christ on our side, He doesn't say there will be no storm. We can smile at our storm. Tapos sabi mo, Pastor, grabe ang bigat na problema ko ngayon. Hindi mo alam yung sinasabihan mo, mas mabigat pa rin sa'yo ang problema. Because we have different storms in life. Maybe with different intensities. But remember, just trust God and don't doubt during the time of your storms. Verse 2. And the name of the man was Elimelech. Bakit was? Kasi namatay siya. And the name of his wife Naomi. And the name of his two sons, Malon and Chelion. Ephratites from the tribe of Ephraim, of Bethlehem, Judah. And they came into country of Moab. And look at the next verse, next phrase. And continued there. Hindi sana masamang bumisita, pero nanatili siya. How many years? 10 long years. Away from Bethlehem. Malayo mula sa Bethlehem. Church, papayag ako na malayo sa bahay ko ng 1 taon. Okay lang. But 10 years? Di ba? Tayo nga, gusto nga natin. Kung pwede lang sana, taon-taon uwi tayo, di ba? Kung hindi lang ganun kamahal yung babayaran, ako, 4 na kaming mamamasahe. So magkano pamasahe namin? So sabi ko, every 3 years na lang. But not 10 years. But what I want to tell you is this. Maaaring nakakamiss man na mawalay sa pamilya natin for that long year. Pero alam niyo ba ang nakakamiss? Mawalay sa presensya. Amen. Yun ang pinakamasaklap na mangyari sa atin. You are far from Bethlehem, Judah. 10 years away from God? Makakatiis tayo na? Oh my God, Lord! I can't continue my life. Even a single moment without you. Di ba may kanta yan, Sister M? How could I live without you? Hindi yung kanta ni... How can I live without you? Hindi yun. Sa mundo yun. Meron pa isang kanta. Alam ko na sa isip ninyo kaya kinunahan ko na kayo Hindi yun. May isang kanta pa na gusto ko. Na I could not live. How can I move one step without your presence? How could I live without your presence, Lord? Ako hindi ako papayag isang buwan, hindi ako makapaglingkod sa Diyos. Kasi alam ko, mga kapatid, may hinahanap ang Diyos ko yun matatagpuan. That's why you came here. Because you feel the presence of God in this place. There are times that you are far from God, but you are looking for something that is missing in your heart. You feel something missing in your life. You thought that everything is okay. But actually, something is missing in your life. They continue there. That's the problem. Siguro, hindi natin masisisi kasi si Naomi, may concern din sa kanyang mga anak. How? Because his children is sickly. Kasi yung word na malon means sickly. Ang word naman na chilyon means consumption. Dahan-dahan na siyang nauubos, kinukonsume. So probably, itong mga batang ito may sakit. No? Hindi ko alam kung anong kandarga niya. Kasi sa Israel, pag may pangalan sila, may kahulugan. Si Jacob, pinangalanan ng Jacob because he was a heel grabber. No? Now, if you look at this, probably, kung saan niya, mga anak niya, walang problema sa akin, mamatay kami sa gutom, pero yung mga anak ko. Di ba ganun tayo? Yes. Okay na sa akin na ganito yan, pero kung mga anak ko. Anak, agad ang iniisip natin. No? Hindi natin masisisya. But,
away from God's presence, away from Bethlehem, Judah. Elimelech, Naomi's husband, died. Namatay ang asawa ni Naomi. Namatay si Elimelech. And she was left with her 2 sons. Na byuda ng maaga si Naomi. Ngayon, wala nang papa, di ba? May 2 siyang anak na lalaki. Take note of the next verse. And they took them wives of women of Moab. God mentioned to them, huwag kayong maghanap ng asawa na tagalabas. Because it will corrupt your faith in me. It will corrupt your religion. It will corrupt your faith in one true God. Kasi ang taga-Moab, maraming Diyos-Diyos yan. Saan yung Moab, Pastor? Madaba. Dito na area, mga kapatid. Dito, Amon ito. Rabat, Amon. Moabites, Moab area, Madaba. Madaba area yan, kung hindi ako nagkakamali. Sodom, yan yung doon sa Dead Sea area. Dead Sea area. Midian area, doon naman yan sa Aqaba. Papuntang Saudi Arabia. So itong lugar na ito, nandito ka ngayon. So you are blessed. You are in the Bible lands. So anong nangyari? Sinabi sila, huwag ka mag-asawa, pero wala ng papa. Anong magagawa ng mama? Diba? Kasi, huwag yan anak! O ito, bumili ka. Diba? Walang pera, walang pera! Tapos, dahan-dahan ang wala tayong pera, walang pera. Walang pera na! O ito na, ito na. Ganyan tayo mga mama, di ba? Wala, galit ka, tapos, o ito na, tatawik. Ganon tayo mga mama eh, di ba? Akala mo, ang tapang-tapang. So sabi siguro ni Naomi, huwag ka na, huwag yan. Pero kailan gusto niyang kasal? Sabi ng, gusto ko mag-asawa, wala, huwag na. Kasi, di ba sabi ng Lord na, Diyos lang paglilingkod. Hindi ko alam, I'm just making a story. Pero mahal ko. Sige, nakila ng kasal. Biglang nag-ship eh. And they took them wives of women of Moab. The name of one was Orpah, and the name of the other, Ruth. Si dito lumabas si Orpah at saka si Ruth. And they dwelt there about 10 years. 10 years away from God. Nakatiis ka. This is a very great question, mga kapatid, for most people. How do you survive without God in their lives? That's a great question. Siguro ang iba, Pastor, pakunyari lang nila nagsusurvive, Pastor, pero ang totoo yan, gabi-gabi umiiyak yan eh. Gabi-gabi umiiyak, Lord. Pinabayaan mo naman talaga ako. Bakit parang hindi mo? Because gabi-gabi hindi nila napapansin, tinatawag na sila ng Diyos pabalik. Sa araw, gumagawa ng kasalanan, sa gabi, lumalapit sa Lord. Lord, gusto ko magsimba, Lord, nahihiya lang ako. Magsimba ka dito, walang problema. I don't care kung ano man nakaraan mo, magsimba ka lang. Give your heart to the Lord. Amen. God is calling His people, come. Repent and come to me. There are times, mga kapatid, that we are, sa totoo lang, pumipigil sa atin, di mo yan eh. Kasi sabi, huwag kang magsimba na. Ikaw hindi ka pa na, huwag ka na magsimba. Maniwala kayo dyan sa demonyo. Yung katabi mo, hindi mo alam, may sikreto din yan. Yes. Sometimes, hindi. Totoo ito mga kapatid. Sometimes we become hypocrite. Maaari sa, ito lang. Probably, someone is committed such crime. Pinatay niya yun. Walang nakakaalam, siya lang nakakaalam. Pero the moment na alam ko yun at galit ako sa kanya, I also killed him. Sabi ng Biblia, when you hate your brother, you commit also murder. You get my point? So the same is true. I'm also a sinner. But thanks be to God who gives us His grace. Though I am a sinner, but I am saved by grace. Niligtas tayo sa awa at habag ng Panginoon. Kaya walang pwede magpayaman at sabihin, magaling ako, matitis ako. Kundi ang lahat ay magsabing, niligtas lamang ako sa awa at habag ng Panginoon. That's why don't ever try to live on the promised land. Don't ever try to live from Bethlehem, Judah. Nag-asawa nga sila.
Mga anak niya lalaki nakahanap ng kanya-kanyang mga asawa dahil walang guidance mula sa parents. My second point, dalawa lang point ko, di ba? Una, trust in the Lord. Second, don't leave the promised land. Don't leave the blessed land. Because living a blessed land means dwelling in the hidden land. The moment you leave God, you live away from God. You live away from God's presence. It only means you are dwelling with the hidden. What is hidden? Hidden are the people who worship other gods and goddesses. God mentioned in His Word that there is no other God beside Him. There is only one God. But the rest of the world are serving more than one God. When they live from the people, when they live from the Bethlehem, Judah, that's the time, mga kapatid, that they start to serve other gods. But this is the terrible thing happened. They find a good land, and the problem is they continue. Sometimes when we find a good land, buti sana kung nakaisip na, Lord, kailan di ako makakatalim? Sometimes we thought that the land was so good, and we gave up living for God. Because living God or living the blessed land is living or dwelling in the hidden land. Second point, when you live the blessed land, it only means you depart from the caring hand of God. Salamat, sister. This is what your life is. Ikaw ito. Nandito ka sa kamay ng Diyos. When you live from the land, the blessed land of God, or from the presence of God, you take away the hands of God that protect you not to fall. When you kung umalis ka mula sa kamay ng Diyos, para bang sinasabi mong, Lord, ayaw ko ng protection mo. Parang nasa ilalim ka ng payong, na Lord, ayaw ko magpapayong ng protection mo, ng authority mo. Gusto ko sarili ko masusunod. Umalis ka. Dahil gusto mo sarili masusunod. You don't want to be under the authority of God. What happened? Pag may ulan, basa ka. Pag nandyan ka sa kamay ng Diyos, anong problema? Kung mawawala ka, hihipad ka ng hangin, tupa ka. But when you are in the hands of God, kahit ano pang hihip ng bagyo sa buhay mo, manamang. Always remember that we are in the hands of God. And God's hand ay hindi po, mga kapatid, kamay na bakal. Minsan, ayaw ko maglingkod dyan, ayaw ko magsimba dyan sa Pentecostal. Alam mo ba kasi yung pastor nila, ang tapang eh. Pag mangaral ng kasalanan, siyempre nangangaral ako ng kasalanan. Alam nga naman, bibibihin natin yung kasalanan. Sabihin natin, kasalanan ay kasalanan, katuwiran ay katuwiran. Amen. We hate sin, but we love the sinners. But with regards to the care of God, the hands of God is not back, hindi bakal. Na pag nagkamali ka, palo ka. Lord. Minsan pa nga, pinapapala pa nga tayo eh. Bakit? Para maalala natin na ang Diyos pa rin ay mawain at mahabagin. Blessing, anak. Lord, nasama-sama ko na, Lord, pero pinag-bless mo pa rin ako. Anak, ito pa blessing. Lord, di na nga ako nakapagsimba, dinagdagan mo pa yung sahod ko. Ngayon, di ka na nakapagsimba. Lord, nahiya naman ako, Lord. Ngayon, kung hindi ka nahiya, dinagdagan, siyempre, babait ako, kaya dinagdagan yung sahod ko. Ganun lang iniisip mo. Pagkasunod, pinapala ka pa rin. Sunod, papala pa rin. Pero hindi ka pa rin nakikinig. Pagkatapos ng pagpapala, kasunod yan, pagpapalo na. Uy, makinig ka naman. Ngayon, nung pinalo ka na, sabi, Lord, pinalo mo nga ako. Dahil mahal mo ako. Amen. Dahil mahal mo ako. Amen. Sinabi ng Biblia, kaya ka nakakatanggap ng palo. Dahil tunay kang anak. Amen. Bakit may mga anak? O bakit may mga tao hindi nakakatanggap ng palo? Baka hindi sila anak. Sabi ng Biblia, God will not discipline the bastard. Mga anak sa labas. Kasi hindi niya yun anak eh. But God will discipline whom He chooses His children. Amen. Kung anak ka ng Diyos, pag nakatanggap ka ng pagkakas, pasalamat ka sa Diyos. Anak mo nga talaga ako, Panginoon. Do not depart from the hands of God. Huwag umalis mula sa kamay sa proteksyon ng Diyos.
To leave the blessed land means to defile the godly law. What's the law of God? Do not marry outside the household of God. Kung sa Christian pa, the household of faith. Pero anong ginawa nila? They defile godly law to two marriages made in even stranger. It's very strange. Nandun na nga sila sa hidden land. They are not just visiting there, but they are hindi lang lumubog yung isang paa, lumubog pa talaga. Did you get my point? Yeah. Di ba? Naglaro-laro sa tubig. Anak ha, magmabasa kayo. Maya-maya nakita mo, anak, anong ginagawa mo? Naalala niyo yung sinong may palayan dito? Di ba? Anak, huwag dyan kasi marumi. Di ba? Parang laro rin. Ganun ba eh? Mamaya siya, ang pala, smooth yung ba? Yung puti. Gagano na yan, smooth na smooth yan eh. Tapos tatakbo ka, tapos bakit mo nasasabi yan? Pastor, gawain ko yan eh. Sabi, huwag mo gawin niya! Paalam pa. Nung tumalikod eh. Hindi lang ba eh. Ganun minsan tayo, Lord. Hindi mo na, Lord ha. Hindi mo na. Ngayon lang naman, Lord. Isang bisis na Lord. Ano? Kunting inuman na naman yun, Lord. Next week. Sis, di ka lang kasasiwan. May party pastor eh. Okay. Praise the Lord pa rin. Pangalawang linggo, hindi pa rin nagsimba. Hindi, may pangalawang party. Kasi yung kasama namin nag-birthday. So, anong kasunod yun? Hanggang umabot na ng isang taon. Ano nangyari? Linggo-linggo may birthday, pastor. Hindi lang isang paa, buong katawan na! Church, be careful with your association. Be careful with the people whom you get along with. Sabi naman si pastor, pati yung birthday, pinapatamaan. Lahat ng tinamaan nagsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Ito ang maganda dito sa church na ito, mga kapatid. Ang maganda dito, mayroong operation na nangyayari. May paghihiwa, kinukuha natin yung tato sa loob ng colon mo. Yung cancerous cells, tinatanggal natin, mga kapatid. No? Tapos pag-uwi mo, thank you, pastor, sa operation. Di ba nagti-thank you kayo sa operation pag nagpa-hospital kayo? Ang sakit-sakit to, di ba? Pero pasalamat nyo natanggal yung bato. Di ba? So pag uwi mamaya, sabi nyo, thank you, pastor, ang sakit talaga ng preaching. Pero salamat, pastor, gumaling ako. We are not here to feel better. It's not just a feeling better, but it's becoming better. Hindi lang pakiramdam na gumaling, kundi talagang gumaling ako. Yun talaga ang dapat natin kailanganin dito, mga kapatid. So my second point, don't worry, matatapos na ako. Don't leave the blessing. Sabihan mo yung katabi mo, don't leave the blessing. Don't leave the blessing. Bakit pala, pastor, kung aalis ako sa blessed land, pastor, you don't know what happened afterwards when you leave the blessed land. You don't know what will happen afterwards when you leave the blessed land. And Malon and Chelion died also, both of them, and the woman was left on her two sons and her husband. He lost his two sons because they leave the blessed land. When they leave the blessed land, disasters happen to the family of Naomi. Hindi sa nananakot ang salita ng Panginoon, pero ito ang sasabihin ko sa iyo. There are times that God will allow, like this incident, for you to go back to the blessed land. Amen. There are times that God will rebuke us. Para sa kanya, masakit yun. Dalawa eh. Nabiyuda na siya, nawalan pa ng anak. Yun yung masaklap. Ngayon, anong nangyari? Because she lives or they live the blessed land. Probably, ang sakit ng dalawang ito, mga kapatid, ay sakit ng, later on, papakita ko sa inyo. So, anong nangyari? Sabi ni Naomi, Orpa, Ruth, umalis na kayo, hindi ko kaya kayong buhayin. Maghanap kayo ng bagong asawa. So, umalis na, nag-alikan sila, umalis si Orpa, ngunit si Ruth sabi niya, hindi ako aalis. Saan ka pupunta? Sasama ko. Kung sino ang Diyos mo, magiging Diyos ko rin. Merong conversion na nangyari.
Kung sino ang mga taong kasama mo, ay your people will become my people. Your land will become my land. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. What a commitment. Yun ang nangyari kay Ruth. Pero si Orpah, umalis. Pero si Ruth, nanatili. So yung dalawang anak niya, namatay. Actually, hindi lang dalawa eh. They lost 3 lives. Husband niya, dalawang anak na lalaki. That's what happened when you leave the blessed land. I don't know what death occurs to your life. It might be spiritual death, not physical death. Yes. It might be the death of your passion in serving God. I don't know. Pag umalis ka sa Diyos, anong mamamatay sa buhay natin? Passion. Probably yung passion siguro natin sa Lord. Maaaring mamamatay yung gana natin sa kanyang paglilingkod. But something has to die. They died in the world of Hades. Saklap, no? Namatay sila sa lupain ng mga idol worshiper. They died as a wayward Christian. Tulad ng isang Kristiyano ba, na backslide. Pagkatapos doon pa namatay nung na-backslide. Diba? Nasaklap no, no? Nung araw na sana yun, sabi niya, sige, bukas na lang ako magsisilon, inasagasaan. Lord, sinabi niya, bukas eh. God is not waiting for tomorrow. God is waiting for today. Now is the day of your salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Minsan sabi, bukas na lang ako, bukas na lang. Bukas na lang magsimba. Nung bukas, ayun. Natumba yung walis tingting. Hindi natamaan. Nagulat siya. Na-heart attack. Naalala niyo yung pinto, sabi niya, bakit ano nangyari? Namatay yung lola ko. Ano nangyari? Nakuha siya, nasagasaan siya ano tawag ito? Ng jeep. Patay agad? Did on the spot? Hindi, nakahilag siya. Buhok lang ang natamaan. Hindi, kung hindi pala natamaan, ano problema? Tapos nun, may dumaan, nakidlat at lindol. Natamaan siya, patay. Hindi. Yung kidlat at lindol lang sa taas. Nakatingin siya, buti na lang, hindi siya natamaan. Sabi niya isa, hindi ko talaga alam kung ano talaga kinamatay ng lula mo. Sabi niya, ano ba talaga? Anong kinamatay ng lula mo? Sige na, tuntukan na natin. Natumba yung walis. Heart attack. Yung namatay. Yung walis lang pala natumba. Kasi hindi natin alam ang buhay ng tao eh. Minsan iniisip natin yung big accident. Diba? Iniisip natin yung big events, no? Ang laki-laki ng tao! Hindi natitinag na kahit ano. Pero cancer lang. Pinatumba siya. Diba? Ilang mga taong magagaling, akala natin, ang lakas-lakas, healthy sa katawan. Bukas makalawa, nagtaka ka, namatay. Anong kinamatay? Mayroon pala yung problema sa puso. Na-heart attack. Hindi ba healthy yun? Bakit na-heart attack? Kasi walang nakakaalam sa buhay ng tao. Walang pwede makapagsabi, bukas buhay pa ako. Kaya ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya ang araw na ibibigay natin ang puso natin sa Diyos. Sasabihin, Lord, sa iyo lang ako maglilingkod. But these people live as a wayward Christian. They died outside the will of God. That's the problem when we die outside the will of God. I want to live being in the will of God. Maaaring may problema mang daraanan. Maaaring may mga pagsubok mang daraanan. Basta ang importante, nasa kamay ako ng Diyos. Hawak-hawak niya ako. Kung ano man ang problema ng daraanan ko, alam ko may kakampi ako. Amen. Probably itong mga taong ito, yung mga batang ito, ay mayroong sakit na cystic fibrosis. A generic lung condition which ends in early death before late 20s. So, probably ito yung sakit nila, namatay sila in instant. Sinabi ko naman nung nakaraan, probably may gera doon at pinadala sila sa warfare. Pero hindi kasi binanggit anong kinamatay nila. Pero according to their names, probably may karamdaman ng mga bata nila. But I want to tell you, death is just temporary. But the problem is, or the question is, what happened after death? Where are we spending our eternity? Are we spending on hell or heaven? Don't ever expect, baka may purgatory, pastor, purgatory muna ako. Don't ever expect, huwag magbaka sakali. Kasi alam natin, dalawa lang ang pinanggit sa Biblia. Langit
o impyerno. Kung may purgatorio man, baka sakali, huwag nang magbaka sakali. Ngayon pa lang, magdesisyon na tayo, mga kapatid. Maglingkod ako sa Diyos ng tayo. The destitution of her condition. Una, matanda na siya. Matandang babae. If you are an old woman, you are the most stable. Tapos old woman ka na, widow pa, ang tawag sa'yo, woeful ka na. Widow ka na, old woman pa, tapos mahirap pa, ako, mas masaklap yun. Kawawa. Ngayon, mahirap ka na nga, old woman pa, widow pa, tapos gusto mo magkaanak ng magkaanak, tapos yung mga anak mo namatay pa, dupli-dupli na. Kung may mayroong mga masaklap na buhay, yun. Mahirap, poor, dupli-dupli, kayo na lang magbilang. Kung sa Old Testament merong juke sa lalaki, sa New Testament, yung tribulation ni Naomi, walang makakumpara. Merong juke, di ba, yung lalaki na lahat ng anak niya namatay, tapos asawa niya lang yung buhay. Pasuntan sila, bakit hindi na rin sinama yung asawa? Di walang magpapaalala kay Juke. No? So, lahat ng ari-arian niyang sunog. Yun yung lalaki. But sa other side, isang babae, si Naomi. Grabe ang sakap. But I have lessons that I've learned from this. Malapit ang matapos mga kapatid. Following God is more important than money. Pastor, may famine sa Blessed Land. Just obey God. Don't run away from God. Bakit? Pag umalis ka ba sa simbahan, mawawala yung problema? No. Mananatili, parang may problema ka pa rin. Hindi na ako maglilingkod, Pastor. Bakit? Sinaway ako eh. Bakit di ka magsisimba? Tinamaan na mo ng preaching ni Pastor eh. Sino dapat patamaan? Yung kapitbahay sana, Pastor. Yung kapitbahay. Nagsimba ka pa. We are here because this is our message. I want to hear from God. I want to listen from God. Gusto ko makarinig mula sa Diyos. You cannot, you know, it is more important to follow God than to run away from God. You run away from God, you will earn nothing. Man, God without man remains God. But man without God, nothing. For without God, I survive. Without God, how could I live? Without God, how could I hope for the future? Without God. Second point, faith is more than the material possession. Ang pananampalataya ay higit pa sa material possession. What profits a man if he gains the whole world and lose his own soul? Sabi ng Biblia. Lastly, family is worth more than money. Sa panghuling verse, mga kapatid, ating mapapansin, sa chapter 1, verse 19, 20, and 21, and they went, at anong nangyari? Si Ruth nga at si Naomi ang natira. Sabi ni Naomi, wala na ako ibang option. Babalik tayo sa promised land. Babalik tayo sa Bethlehem. Church, walang ibang papuntahan. Kung meron ka mang backsliding position ngayon sa puso mo, I don't know if you are in backsliding heart. Hindi ko alam kung nasa backsliding heart ka. But I want to tell you, wala pa rin pinakamainam kaysa muling magbalik sa presensya ng Panginoon. Wala pa rin pinakamainam na muling magbalik sa Bethlehem, Judah. At bumalik at sila sa Bethlehem, Judah. At sinabi nga, at sinabi lang, ito nga ba si Naomi? At sinabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi. The word Naomi means pleasantness. Call me Mara, which means better. For the Almighty hath dealt very bitterly with me. Tingnan niyo itong next verse. Medyo maliit yan sa inyong mga kapatid. Pero sa verse 21, sinabi niya, I went out full. Puno ako nung lumabas. Church, pag aalis ka sa presensya ng Diyos, hindi ka umalis ng empty-handed. Pinagpala ka na ng Diyos kahit meron kang family.
Pero dahil pinilit nating lumabas mula sa presensya ng Diyos, sabi nila nagkandalitsi-litsi ang takbo ng buhay natin. Because away from the presence of God, wala talagang magandang buhay. Sinabi niya, I went out full, and the Lord bring me home empty. Wala na akong dala. Why did He call me Naomi? Saying, the Lord had testified against me, and the Almighty had afflicted me. So pumasok sila sa city nila, ito si Ruth, ito si Naomi, winelcome nila. Huwag nyo na akong tawagin Naomi or blessed. Call me Mara. But I want to tell you, there is still no best way to be in the presence of God. There is still no best way. So the lesson we learned today is so simple. Trust the Lord God Almighty. And second, don't leave the blessing. Shall we all stand together? Don't leave the blessed land. Trust in the Lord God Almighty. 10 years? Too long to be away from God. How about a year? A year is still too long to be backslide. Isang taon? Pastor, pahinga muna ako. Ilang taon? Isang taon, Pastor. Mahaba pa rin yan. Even a month is still too long to be away from the presence of God. Hallelujah. Even a week is still too long to be away from God. What do you mean, Pastor? Day by day, seek the presence of God. Day by day, come to the presence of God. Lord, I am here, reporting right now, coming to your presence. I will end up with a story. Bago kayo pumunta sa altar, there is one child, sabi niya, Mama, gaano ba katagal ang tao bago magkasala? Isang taon ba, Mama? Sabi niya, anak, imposible yan ang tao ay hindi magkasala sa loob ng isang taon. Malalayo siya, Ma? Yeah. How about 1 month pa? 1 month. Isang buwan. Sabi na, ayun, anak, malabo yata eh. Malabo. Kasi alam mo naman ang tao. Ma, 1 week pa, 1 week. Talagang tinatanong ng anak kung gaano talaga kahaba ang tao hindi magkasala. Anak, may Lunes, Martes, Merkulis, Webes, Biyernes, trabaho yan anak. Sabado, Linggo, Pilipinas ito ha. Imposible anak eh. Sa isang araw na lang, isang araw. Baka hindi magkasala ang tao sa isang araw. Imposible yan anak, baka kasi hindi natin kontrol ang isip ng tao. Nag-isip mo, hirap naman pala. Ibig sabihin, magkakasala pala talaga ako araw-araw. Isang oras pa, isang oras. Sabi ng mama, pwede, pero medyo may kahirapan. Isang minuto. Sabi ng mama, posible. Posible. So sa loob ng isang minuto pa naman, pwede pala ang tao hindi magkasala. Sabi ng mama, pwede. Alam niyo ano sa utang bata? Ma, minuto dapat nasa presensya ako ni Jesus. Minuto dapat nasa presensya ako ni Lord para hindi ako magkasala. Minuto gusto ko maramdaman ang kanyang presensya. Minuto gusto ko mapakinggan ang kanyang mga salita. Minuto gusto ko na makausap ko siya. Minuto gusto ko ang isip ko ay na-consume sa kanyang presensya. Sabi naman ng ina, paano ka magtatrabaho? Ang sabi ng anak, di ba sabi ng Lord, pray without ceasing? Paano mo sundin ito? Because it doesn't mean you have to stop to work in order to talk. You can talk to God while working. You can be in God's presence. Ilan ba mga Naomi dito ngayon na umalis mula sa Bethlehem, Judah? At nung sila ay umalis sa Bethlehem, Judah, bitbit ang daming-daming ari-arian. Ngunit muling nagbalik, wala nang bitbit sa katawan. Because they have lived Bethlehem, Judah. But today, I'm calling all the Naomi of Pentecostals of Jordan. Come back to Bethlehem, Judah! Come back to the presence of God! Go search deeper for the presence of God in your life. I don't care with your religion. Wala akong pakialam sa relihiyon mo. Ang pakialam ko ngayon, release
nagtitiwala pa ba tayo sa Diyos? Then kung nagtitiwala pa tayo sa Diyos, don't leave the blessed land. Don't leave Bethlehem, Judah. Magpatuloy sa paglilingkod. Don't go backsliding, mga kapatid. Huwag tumigil sa paglilingkod. And today is your day to once again renew your commitment to the Lord. Maaaring sa loob ng isang linggong ito, may nagawa tayo na hindi kaaya-aya at kagustuhan ng Lord. Bakit hindi ka muling magbalik sa altar ng pananalangin at sabi mo, Lord, nandito ako, Panginoon. Let's open this altar for you. If you want to come, you can come here. Hallelujah, hallelujah.